At kaugnay po ng balitang yan, makakausap natin si Kabataan Party List Representative Reneco. Magandang gabi po at welcome ulit sa Politico Nightly, Kong. Magandang gabi po, Sir Dex. Maraming salamat po sa pag-imbita. Oo. Napunta kayo dun sa Dupax del Norte, kamakailan? Yes po, January 16 to 17, binisita ko yung barikada doon at the invitation of advocates and groups. Makamusta sila. And nagulat talaga ako sa unity ng mga mamamayan, mga Novo Vizcayano, na pagtutol sa pagnina. Siguro just very briefly, yung observation ko lang, no, before pumunta sa barikada, yung mga bahay-bahay sa Nueva Vizcaya, hindi lang po ito sa Dupax del Norte, meron po silang mga signages nakalagay no to mining, save Nueva Vizcaya, prefer Nueva Vizcaya, ganyan. Sa Santa Fe, Karatig na Bayan, may proposal doon na 13,000 hectares gustong minahin. Tinutulan po yun at hindi po nag-proceed further. Pero ito pong sa Dupax del Norte, 3,000 ang subject ng isang exploration permit at ang grievance ng mga mamamayan doon ay hindi naman po maayos na nilapit sa kanila ang proposal. Ang meron po no ay may mga quote-unquote consultations or meetings na sineset up, but um, food aid, no? What yung pinapadistribute, and para daw madistribute ng maayos, kailangan ng attendance. And then yung pirma ng mga tao for that, ang sinubmit bilang consent daw. Free prior informed consent for the exploration permit. Itong mga panlilin lang na to, and yung pandarahas na ginagawa sa mga tumututol at therefore nagbabarikada sa pagtutol, yan po yung mga hinaing ng mga mamamayan na hindi po pinapakinggan ngayon. Oo, pero kung yung barikada ba ay tuluyan ng naalis doon sa area, yung barikada ng mga residente? Nabuwag na po ang barikada. Ito po ay dahil nung January 23, mga 300 plus um, forces from the Philippine National Police. And ang rinig ko po ay hindi lang from this municipality, may mga iba pang mga tinap no na police sa ibang karatig bayan para lang mag full force para buwagin yung barikada. Ang point po ng barikada ay tumututol sila sa further activities ng Woggle Corporation. Ito Oo. po ay isang British mining company, dahil nga po yung exploration permit ay hindi po maayos na um, naibigay ng consultation sa mga mamamayan. In fact, no, malapad yung tumututol dito. May mga sangguniang panlalawigan, sangguniang bayan, resolutions na pupush na i-cancel yung permit. May petition to cancel permit na final na sa Mines and Geosciences Bureau ng DENR na hanggang ngayon unfortunately ay inuupuan. So, And siguro last na po, no, even kung saan nakatayo yung barikada, yan po ay titled property. Yung mismong may-ari ng owner, bahagi ng barikada. Oo, Unfortunately, ang appreciation ng court ay daan na daw to, historically nagamit, and therefore, yun yung naging basihan para daw sabihin hindi pwedeng harangin yung daan. And therefore, kailangan buwagin yung barikada. Kumusta na po yung 8 residente na naaresto? Ang huling balita ko po ay sila po ay nadismissan na ng mga kaso. So may charges po kasing filed at the level pa lang ng Office of the Prosecutor. And the Office of the Prosecutor found that there is no basis para sila isampahan ng kaso. So, Kinakatuwa natin yun. na-release na sila? Na-release na po sila sa ngayon? Yes po. As of now, Yes po. Pero in the first place, hindi sana nakulong or na-detain sila, no? May mga ilan ditong na-detina, nakilala ko personally. Mga religion workers, or church workers sila, brothers. So, it's unfortunate na ganito kalapad yung unity laban sa exploitative mining, foreign exploitative mining, na niloko pa nga ang mga mamamayan doon para lang makuha yung exploration. And ito po ang treatment ng hindi lang ng police forces natin, no, pero yung government. And kailangan na talagang i-review yung policy natin
ng gobyerno natin sa paano ba inaalagaan yung kalikasan, ano ang trato natin sa likas yaman. Hindi sana wholesale binebenta to sa mga foreign companies, no? Sana dito nagagamit natin sa Pilipinas. Oo. Pagkakaalala ko, meron po kayong isinusulong dati na investigasyon doon sa mga nangyari diyan sa Dupax. Ano na po ang latest po dito? Magkakaroon ba ng investigasyon sa Kamara? Yes po, we filed House Resolution 422 Mhm. para po imbestigahan yung destructive mining operations in Nueva Vizcaya. Yung mga ilang resolutory clauses natin called for yung suspension ng exploration permit, Mhm. yung pag-issue ng mga bagong permits sa Dupax del Norte and surrounding areas in the region until na-resolve to. Kasi even though may ganito, no, may mga iba't ibang mga mining companies din na nag-a-apply pa rin no, ng mining and exploration permits habang tuloy-tuloy ang issue. Right now, wala pa tayong news sa kung kailan po yung hearing, pero tuloy-tuloy po nating iginigit ito. Actually, just today, ay nag-deliver po ako ng privilege speech Mhm. alongside Representative Sara Elago tungkol sa mga nangyayari sa Tupac del Norte. Ang criticism ko po ay nakacenter around exploitative and destructive mining practices and how what's happening in Tupac del Norte is reflective of what's happening in the entire Philippines. And Mhm. yung kay Representative Sara Elago naman po ay yung marahas na pagbuwag sa barikada. And Mm. I'd like to shed light doon sa naging laman ng privilege speech niya. May mga reported harassment din po kasi ng ilang mga babae sa Mm. barikada. Gusto Oo. nating imbestigahan tong lahat. Pero saan committee po na refer itong inyong resolution at yung inyong privilege speech? Uh, on natural resources po, na-refer yung ating resolution. Mhm. Yung privilege speech, siguro marirefer pa lang yan tomorrow or Mhm. the following days dahil kaka-deliver lang sa kanya. Uh, pero yun, we're trying as much as we can na makakuha ng further support sa loob ng Kamara. Mm. Pero ang crucial din po dito ay yung mas malawak na support sa labas. Kasi I'm Mm. sure what's happening in Nueva Vizcaya and Dupax del Norte, ito rin po yung nararanasan ng ibang mga um, uh, provinces in the Philippines. I just like to share a story na narinig ko sa Dupax del Norte. Papansin niyo po, puro senior citizens or karamihan senior citizens po yung nasa barikada. Mm. Ito po ay dahil sila daw po ay mga katutubo na bumaba galing sa Cordillera dahil nung 80s Mhm. or nung time nila, doon po ang sentro ng minahan. Mm. And sila po yung umalis na lang ng Cordillera kasi para may kapayapaan sa buhay nila. Pero Oo. ngayon, hinahabol pa rin sila ng mining. Kaya po ganun sila ka-sure na kailangan tumindig. Mhm. Kasi po, kung hindi titindig dito, patuloy at lalala lang po yung exploitative mining practices. Okay, well said. Maraming salamat po sa inyong panahon, Kabataan Party List Representative Renico. Magandang Maraming gabi po. salamat po.